Simple, masipag at napakagandang babae ni Chanel. Lumaki siyang hirap sa buhay, kaya naman may kasungitan ang babae at akala mo'y laging galit. Sa edad niyang 25, namasukan siyang kasambahay sa mansyon ni Jordan Clark, 30 years old na CEO ng Clark Empire. May-ari ito ng oil company, saka dealer ng mga sasakyan. Samantala, hindi pa nakakita ni Chanel ang amo, kaya naman ng mismong gabi na dumating ito, ganito ang nangyari. Kainis, ang baho, amoy panis yung suka. Hindi maipintang reklamo ng dalaga habang naglilinis ng kwarto ni Jordan. Lumabas naman mula sa banyo ang lalaki at kahit bagong ligo ito, saka walang suot na pang-itaas. Kapansin-pansin ang matinding kalasingan. Humiga ito sa kama na animoy hindi napansin si Chanel. Sir, ikaw ang boss ko? Tanong ng babae nang makitang humiga ang lalaki sa kama ng amo niya. Ako nga. Ako si Jordan Clark. And you? Nakataas ang kilay na tanong ng lalaki. Chanel pong pangalan, newly hired na maid. Pakilala ng dalaga. Hindi niya mapigilang mapatitig sa gwapong amo. Bahagya siyang napalunok sa sobrang hot nito. I want some water. Bulong ng lalaki. Agad namang kumuha si Chanel at binigyan ng amo. Kaya niyo bang umapo? Bakit ba kayo nagpakalasing? Yeah. Sagot ng lalaki saka naupo. Uminom siya ng tubig at halos magtapunan na iyon sa kanyang leeg, saka sa gilid ng labi. Kumuha naman ng dalaga ng malinis na face towel at pinunasan ng mukha ni Jordan nang hawakan siya nito sa kamay at nagkatitigan sila sa mga mata. Ang labo ng paningin ko. Pero I think you're really beautiful. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Chanel sa narinig. Salamat. Nahihiyang tugon ng dalaga. Napalunok muli si Chanel nang makita ang hotness ng amo. Why are you looking at me like that? Tanong ng lalaki at halos mag-init ang kanyang pakiramdam roon. Wala lang sir. Sige po, lalabas na po ako. Nalinisan ko na po yung suka nyo. Ay, next time huwag kayo magpakalasing ng sobra. Kayo rin naman ang mga ngasim ang sikmura nyo at magiging bad breath kayo. Really? Why not test it? Saka kinabig ni Jordan ang bewang ni Chanel at siniil ito ng halik. Halos nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa sobrang gulat. Kumabog ng malakas ang kanilang dibdib at malakas na itinulak ni Chanel ang lalaki. Kaya lang kahit lasing, mas malakas pa rin sa kanya si Jordan, kaya wala siyang nagawa. Hanggang sa nanghina na lang siya at nagpaubaya. Nang huminto ang lalaki, akala niya titigilan na siya nito. Sir naman, hindi po ako easy to get na babae. May delikadesa ako at V pa po ako. I know. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. I'll be gentle. Hindi ko rin ipagkakalat. Kahit na, gusto ko sa mapapangasawa ko yung ibibigay. Pagtanggi ng babae. Kaya lang, nang muli siyang halikan ni Jordan, tila nahipnotismo siya sa galing nitong humalik. Automatikong tumugon si Chanel sa halik ng lalaki at naawi sa mainit na tagpo ang mga sumunod na sandali. Inangkin siya nito. Kinabukasan, What the? Ang sakit ng ulo ko. saad ng lalaki nang magising siya kinabukasan ng umaga. Napalingon siya sa paligid at nakita niya si Chanel na mahimbing na natutulog sa tabi niya. You, wake up. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Galit na sigaw ng lalaki. Napabalikwas tuloy ng bangon ang kasambahay. Sir, nakalimutan niyo na ba? Naglinis ako ng suka niyo tapos sinilan niyo na lang ako bigla. Nakailang pigil pa ako sa inyo. Stop it. Huwag kang magsinungaling. You take advantage of me. Dahil lang lasing ako. Inis na sabi ng lalaki. Umiling si Chanel. Hindi, sinabihan ko kayo na hindi ako easy to get at V pa ako. Pero kayo yung nag-initiate. Tapos ngayon gaganyan ninyo ako. Galit na sigaw ni Chanel. Sobrang sama na talaga ng loob niya. Kasi, Tama na, talis na lang ako. I quit. Napipiko na putol ni Chanel sa pagsasalita ng amo. Hinabol naman siya ng lalaki nang makita ang patak ng dugo sa puting sapi ng kama. Nagpumigla si Chanel pero nagpantigas rin si Jordan. Ano ba? May sasabihin ka pa bang masasakit? wala. Magkano kailangan mo? I will pay you. Tama na. Hindi nga sabi ako easy to get at mas talong hindi ako bayaran. Inis na tinalikuran ni Chanel si Jordan.
Hindi ka alis. I will compensate you. Sa ayaw mo man na sa gusto mo, babayaran kita. Agad tinawagan ng lalaki ang guard at sinabing huwag paaalisin si Chanel. Kaya naman walang nagawa ang babae kundi magstay. Samantala, bumili naman si Jordan ng pills sa convenience store. Saka umuwi at hinanap si Chanel. Naabutan niya itong naglilinis sa kusina. Take this. Baka mabuntis ka eh. Ayoko magkaanak tayo. Hindi kita mahal. Saad ng lalaki. Nainsulto ang babae. Nagsalubong ang kilay ni Chanel sa nakita. Sa kanya hinablot ang box noon at kumuha ng 2 tableta. Magsasalita pa sana si Jordan nang isupalpal ng kasambahay ang pills sa bibig ng amo. Nalunok iyon ng lalaki kaya mabilis na nanlaki ang mata ni Jordan sa gulat at matinding kaba. What the heck? Anong ginawa mo? Paano kung mabuntis ako? Malason! Damn! Naghihisteryang sigaw ng lalaki. Kahit pa alam ni Jordan na mga babae lang ang nabubuntis. Kabayaran yan sa mga insultong natanggap ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. I will take it. Napipiko na sagot ng babae. Umalis naman doon si Chanel at naiwan ng lalaki. Kinabahan naman si Jordan kaya tumawag siya sa kaibigan doktor. Renz, may posibilidad bang mabuntis kang lalaki kapag Naghihisteryang tanong ng lalaki sa kaibigan na sumagot naman sa tawag niya gamit ang mobile phone. What the hell are you talking about, pare? Hindi. Bakit nabubuntis ang lalaki? Babae lang naman ang nabubuntis. Tugon ni Renz sa kabilang linya. Oo nga. Naninigurado lang. Malalasyon ba ako kasi pinainom ako ng 2 tableta ng pills? Idiot. Siyempre hindi. Ano bang nangyayari sa'yo ha? At ang weird ng mga tinatanong mo. Sabog ka yata eh. Kumuha at nguso mo kayang pasabugin ko, no? Alam mo namang hindi ako nagamit ng ipinagbabawal na gamot. Napipikoy na sagot ni Jordan. Natawa na lang si Renz sa kabaliwan ng kaibigan. Oo na, safe ka naman. Huwag ka lang ma-overdose. Sagot ng lalaki saka nito pinatay ang call. Bastos talaga. Patayin ba naman agad? Naiiritang saad ni Jordan habang nakatitig sa screen ng phone. Pero kahit iyon ang sagot ng kaibigan niyang doktor, hindi pa rin mapakali si Jordan. Kaya naman nagpasya na lang siyang uminom ng alak at itulog ang problema. Sir, ito palang pulutan mo. Nagluto ako ng masarap na pulutan saka nag-ihaw na rin ako ng barbecue. Saad ni Chanel saka pumasok sa kwarto ng amo. Natulala naman si Jordan nang magmulat siya ng mata. Napalanok na lang si Jordan nang makita kung gaano ka-sexy si Chanel sa suot nitong lingerie. Kitang-kita tuloy kung gaano ito kaalindog. Ayaw mo ba, sir? Sayang naman ang effort kong ipagluto ka ng masarap na pulutan. Mapag-akit na sabi ng babae. Anong ginagawa mo rito? Hindi malaman ni Jordan kung bakit gano'n na lang kadalas at kalakas ang tibok ng kanyang puso. Halos magwala iyon habang pinagmamasdan ang magandang muka ng kasambahay. Siyempre, alam ko nagiinom ka, kaya naman naisipan kong dalhan ka ng mapupulutan para ma-enjoy mong pag-iinom. Saka mabilis na humakbang si Chanel palapit kay Jordan nang bigla na lang itong matapilok at napaupo sa kandungan ng lalaki. Mabuti na lang at hindi nalaglag ang dala nitong pulutan. Ramdam ng lalaki ang pagtigas ng kanya dahil doon. Chanel! Nababahalang tawag nito sa pangalan ng kasambahay. Mabilis namang tumayo ang babae sa kanila pagsalamesang mga hawak. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Natatarantang sagot ng dalaga. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay ng kasambahay at puno ng pagnanasang tinitigan ang babae. Talaga ba? Parang nananadya ka eh. You know my patience is really limited. Saka nilapit ni Jordan ang mukha sa kasambahay nang pumikit si Chanel. Hahalikan na sana ito ng lalaki. Dahil kanina pa siya nagiinit nang bigla na lang siya nahulog sa kama. Napamulat ng mga matang inaantok si Jordan nang lumagapak ang kanyang pag-upo sa sahig ng kanyang kwarto. Damit, ang sakit mo na. Panaginip lang pala. I thought it is real. Shit. Anya sa kanapahawak sa pagitan ng kanyang hita. Ramdam niya ang pamamasa noon. Halos mamula ang mukha ng lalaki sa sobrang inis. Kaya naman nagpasya siyang dumiretso sa banyo para maligo. Papasok pa lang sana siya nang madula siya sa tiles. Shit. Mas lalong nawala ang antok ni Jordan noon. Naligo na lang siya habang iniinda ang sakit ng katawan. Samantala,
Pumasok naman si Chanel sa kwarto ng amo para maglinis sa pag-aakalang nasa bar ito at doon nag-inom. Maglilinis muna ako habang wala si sir. Ayoko siyang makita. Naiinis na sabi ng dalaga saka nag-umpisang magwalis. Lumabas naman si Jordan ng banyo na tanging tuwalya lang ang tapi sa pang-ibabang bahagi. Sa pag-aakalang nananaginip pa rin siya, lumapit siya kay Chanel at kinabig ito sa baywang. Nanlaki naman ang mga mata ng kasambahay sa gulat. Ano bang problema mo, sir? Nananaginip na naman ako. Pero this time, hindi ko na ang maputol ang panaginip ko. Hindi ako nakakahalik. Desididong sabi ng lalaki at mabilis na hinalikan sa labi si Chanel. Nanlaki naman lalo ang mga mata ng dalaga sa sobrang gulat, kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Halos mga matis rin ang mukha nito. Buisit ka talaga, sir! Manyak! Sigaw ng babae matapos kagatin ang lower lips ng amo. Doon lang kumala si Jordan nang dumugo ang labi. Natauhan na rin ito at napagtanto na hindi talaga panaginip ang lahat. What the heck? I'm wrong. Anya, malakas naman siyang sinuntok ni Chanel sa nguso. Saka na nagkatakbong lumabas ng kwarto ng amo dala ang gamit panglinis. Bastos! Hindi porket ng pagbigyan ka nung una, pwede ka pang umulit. Pahabol na sigaw nito, saka malakas na ibinalibag ang pintuan ng kwarto. Natulala naman si Jordan sa madobleng sakit na naranasan. Hindi niya akalain na tatamaan siya sa kasambahay. Ouch! Masyadong mapanakit ang isang yun Anya, habang hawak ang bibig. Hindi niya naman magawang magalit sa babae dahil kasalanan niya talaga. Akala niya kasi, panaginip lang ni Jordan iyon, kaya susulitin niya sana. Napaupo na lang siya sa malambot niyang kama. Bad trip. Ano bang ginagawa ko? Di ko naman siya type Ginayuma yata ako ng babaeng yun. Anya sa sarili. Maya-maya pa, bigla siyang napangiti nang maalala ang cute na reactions ni Chanel sa bigla-bigla niyang panghahalik. Para tuloy baliw si Jordan na kinikilig. Kinabukasan ng umaga, ayan na naman ang manyakis kong amo. Makaalis na muna nga rito. Anya, saka dali-daling dinampot ang walis. Todo iwas talaga si Chanel kay Jordan dahil hindi niya makalimutan ang pinagsasabi nito sa kanya noon. Samantala, mas lalong naging interesado sa kanya si Jordan dahil pa hard to get ang kasambahay. Siguro crush niya ako. Kaya siya umiiwas Bulong ni Jordan sa sarili habang nakangiti. Kasama naman niya si Renz na kaibigan niyang doktor. Huwag kang assuming pre. Hindi ka kagwapuan. Mukha kang unggoy. Biro nito. Sinamaan siya ng tingin ni Jordan at kumulo ang dugo nito sa narinig. Anong sabi mo, horsey? Pang-asar naman ni Jordan sa kaibigan. Anong kabayo? Gunggong ka talaga Si Renz naman ang napikon hanggang sa nagbardagulan na silang magkaibigan. Nang mapagod, nagkayakagan silang maligo sa pool area at uminom na parang walang nangyari. Tara, uminom na lang tayo sa pool area. Mabuti pa, mahirap makapagtalo sa mga ayaw magpatalong unggoy. Hindi ka ba talaga titigil na kabayo ka? Aambasa ng susutmukin ni Jordan ang kaibigan nang magtaas na ito ng dalawang kamay bilang pagsuko. Naligo na lang sila at uminom ng beer. Nang sumunod na araw, iniiwasan mo ba ako, Chanel? Hinarang ni Jordan ang babae na nooy kakatapos lang maglinis sa harap ng mansyon. Pawisan pa si Chanel sa mga oras na iyon, pero imbes na mga moy araw, saka mamaho, mas naging fresh ito dahil sa gamit niyang pabango. Nanuot iyon sa ilong ng lalaki. Akala mo ba, makakalimutan kong ginawa mo, sir? Ayoko nang ginaganon ako, tapos kung ano-ano mong sasakit na salita pa yung maririnig ko sa'yo. O, tapos na ako dyan. Sorry, mali ako. Sana mapatawad mo ako. Pati sa ginawa ko sa'yo noong nakaraan. Pero, pwede ba tayong maging magkaibigan? Naisip kasi ni Jordan na kailangan niya munang makipagkaibigan sa babae. Sa tingin niyo, ganun-ganun na lang yon? Anong akala mo sa akin? Matapos nung makuha yung pagkaberhin ko at ilang beses akong halikan. Kaibigan? No need, sir. May ako rito. Marangal na trabaho ang kahanap ko. Hindi maging parausan nyo. Galit na nilagpasan ng babae ang amo. Sabihin na ng iba na OA siya at nangyari na. Pero bilang babae na may karapatang magalit si Chanel. Dahil babae siya, hindi babae lang. Dapat irespeto kahit mahirap at hindi ganoon kaganda.
Shit, galit nga talaga. Ano bang gagawin ko para mawalang galit niya? Agad naman niyang naisip ang kaibigang si Renz. Tinawagan niya ito kaagad. Hello? Galit na sagot ni Renz sa tawag. What the hell? Natawag lang ako, galit ka na. Napipikon na sagot naman ni Jordan. Storbo ka naman masyado, Clark. Nasa kalagitnaan ako ng init na session kasama ng girlfriend ko tapos tatawag-tawag ka. Paano kami makakagawa ng baby niyan? Moron. Abang malay ko. Next time, text mo muna ako na huwag kitang istorbohin. Anyway, itatanong ko lang sana paano manuyo ng babae. Dang! Yun lang palang kailangan mo. Buisit. You must pay a huge price. Siraang ulo ka. Whatever. Just tell me. I will book a flight na good for two sa inyo ni Grace. Sa Greece, doon kayo gumawa ng milagro. Fine. Makita tayo in 20 minutes sa bahay mo. Magbihis lang ako pagkaligo. Buisit ka talaga, Jordan Clark. Iritableng saad ni Renz sa pinatay ang call. Makalipas ang 20 minutes, dumating nga si Renz sa mansyon ng kaibigan. Basa ang buhok nito at may iritable sinimangot naman ang labi. Sunod talaga upa ka na kita. Magbiro ka na sa lasing at bagong gising. Huwag lang sa taong bitin. Manya ka. Oo na. Akala mo siya hindi. Tumigil ka na nga. Kahit kailan talaga kulang ka sa tornilyo. Yung tanong ko, paano ba sumuyo ng babae? Bilhan mo ng gifts. Dinner date mo o kaya naman bigyan mo ng pera. Simple as that. Sira ulo. Paano ko kasing tigas at sungit ng maid kong si Chanel? Sa tingin mo tatalab yun. Natigilan si Renz sa mga kalokohan niya. Yun. Maganda nga yun at saka sexy ha. Shut up, Tokmol. Ano nga? Paano ko ba siya susuyuin? Nag-offer na ako makipagkaibigan, ayaw eh. Galit na galit pa rin kahit sincere naman ang apology ko. Kaibigan lang ba talaga? O more than that? Saka sira ulo ka talaga, no? Sino bang matinong lalaki na after mong bembangin, ikakaibiganin mo na lang? Tapos sabi mo pa nung unang isang beses sa akin, kinis mo kasi akala mo nananaginip ka. Ang lala mo, Clark. Mahabang litanya ni Renz. Inaasar niya talaga ang kaibigan. Oo na, maling na nga ako. Hindi ko pa kasi sigurado kung ano ba talaga si Chanel sa buhay ko. Kaya sana, gusto kong kaibiganin na lang muna siya. Anong kaibiganin? Pwede naman yun na girlfriend muna siya tapos magkaibigan rin kayo. Pare, ano ba talagang gusto mo sa buhay? Pinagugulo mo pa eh. Hindi mapigilang magkomento ni Renz kay Jordan dahil halata naman na gusto ng lalaki ang babae. Gusto niyang pormahan na ito ni Jordan nang sa ganun, matigil na rin sa kakatawag sa kanyang kaibigan. Ano gusto mong gawin ko? Bakit akong tinatanong mo niyan? Ikaw ang magdesisyon bago ka pa maunahan ng iba. Kakapabebe mo. Sira ang ulo ka talaga, no? Akala mo talaga madali lang ang lahat ng bagay. Palibasa madalis mong napa-oo yung girlfriend mo. Salubong ang kilay na sagot ni Jordan. Syempre, hindi ako pabebe at paligoy-ligoy na kagaya mo. Ligawan mo agad kung gusto mo. Ang dami mong paek-ek eh. Dati ka bang pagong? Ulol, oo na. Lumayas ka na nga sa harap ko bago pa kita matadyakan dyan. Naiiritang tugon ni Jordan. Yung trip to Greece namin huwag mo sabihin na hindi yun tuloy. Napipikon na tugon ni Renz. Tuloy yun. Kunin mo sa sekretarya ko ang plane ticket. Napangiti naman si Renz saka umalis matapos tampalin ang pang-upo ni Jordan. Good job, Clark! Tawag nito sa apelyido ng kaibigan. Saka dali-daling tumakbo paalis dahil baka mabawian pa siya ni Jordan sa ginawa niya. Tumawa lang si Renz at agad sumakay sa kotse. Samantala, hindi naman mapakali si Jordan habang nakaupo sa may sofa sa may sala. Susundin ko bang pahay ng sirauling yun? Wala talaga siyang sinabing matino. Pero tama siya. Gusto ko nga si Chanel. Kapag naunahan ako ng iba. Nag-imagine si Jordan na may ibang lalaki si Chanel sa kama at halos kumulo ang dugo niya sa galit. Hindi pwede. Hindi ako makapayag at magkaroon siya ng ibang lalaki bukod sa akin. Ako nauna. Kaya dapat akong huli at akin lang siya. Desididong sabi niya saka tumayo. Tinawagan niya ang mga designer ng damit, sapatos at bag, saka siya nagpa-customize ng mga rush. Halos mabalino naman ang mga iwan. Pero nangakong susundin pa rin siya dahil VIP client. Good job. Natutuwang Anya. Lumipas naman ang mga araw
todo buntot si Jordan kay Chanel. Naabutan niyang naglilinis ng fish pond ang kasambahay nang puntahan niya ito. Chanel, can we talk? Ay, pula kang kantsog! Napalingon si Chanel sa amo at napadulas, kaya bumagsak ito sa tubig. Halos uminit naman ang ulo ng babae roon habang pigil na pigil si Jordan sa pagtawa. Naglahagad agad siya ng kamay. May pool area sa loob ng mansyon. Bakit naman sa maruming fish pond ka pa naligo? Iba rin ang trip mo, no? Hindi mapigilang pang-aasar ni Jordan sa babae. Akala niya naman magpapatulong sa kanya si Chanel, kaya nilagay nito ang kamay sa nakalahadyang palad nang bigla siyang hatakin ito. Malakas iyon kaya bumagsak si Jordan sa tubig. Halos manlaki ang mga mata ng lalaki roon. Hindi pwedeng ako lang, sir. Matapos mo kong gulatin. Halos masukan naman si Jordan roon, pero hindi niya magawang magalit kay Chanel dahil baka lalo lang itong maging masungit sa kanya. Palaganti ka talaga. Akala mo ba palalagpasin ko tong ginawa mo? Nakakainis. Halos makainom ako ng maruming tubig na to. Anya saka hinila si Chanel sa kamay at kinabig sa baywang. Bumilis naman ang tibok ng puso ng babae sa sobrang kaba. Gumaganti lang eh. Sir naman. Pilit kumakawala ang babae sa hawak ng amo pero higit itong mas malakas sa kanya. Okay. Tagawa mo na eh. Ngayon, I will punish you. Saka hinawakan ng lalaki si Chanel sa baba at siniil ng mainit na halik. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa sobrang gulat, kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Halos magwala iyon, kaya nang kumala si Jordan, tinulak niya na ito ng malakas. Sir naman, nakakainis ka talaga. Huwag mo nga akong halikan kung hindi mo naman ako gusto. Masyado mo na nga akong binabastos porket mahirap ako at nangangailangan. Kung ay may iba lang sana akong ma-applyan, alis na ako rito. Napipik ko na sagot ng dalaga. Chanel, sa tingin mo hahalikan ba kita ulit kung hindi kita gusto? Siyempre gusto kita. Kaya heto ako ngayon. Kaya nga gusto kitang kausapin para dun. Seryoso ang mukha na sabi ni Jordan. Halos magwala naman ang puso ni Chanel sa pagnaghalong kilig at gulat. Hindi siya makapaniwala na aamin sa kanya ang amo. Baka sinasabi mo lang yan para makaisa ka ulit. Sinasabi mo lang yan para lumambot ako sa'yo at mapaglaruan mo ko. No. Totoo na talagang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi dahil ako nakauna. At ano man, kundi tunay ang nararamdaman ko. Ayoko makita kang masaya sa iba. At gusto kitang maging girlfriend. Sabay hawak ni Jordan sa magkabilang pisngi ng babae. Nagkatitigan sila sa mga mata at parehong mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Baka nabibigla ka lang. Hindi, sigurado na ako. Promise? Oo, Chanel. Pangako, hindi ka ta niloloko at lolokohin. Pwede mo ba akong payagan na ligawan ka? Bigyan mo sana ako ng chance na pasayahin ka at mas makilala ko. Hindi bilang amo kundi bilang lalaki. Nagusto ka, kaya ka niligawan. Sinserong sabi ni Jordan. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Chanel at halos magwala iyon sa sobrang kilig. Hindi siya makapaniwala na talagang maririnig niya si Jordan na umamin. Kaya nang makapagdesisyon, marahan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sige, ayoko rin namang magpaiba-iba ng lalaki. Lalo na ikaw ang nakauna sa akin. Napangiti naman ng malawak si Jordan. Wala na siyang pakailam kung mabaho siya noon at amoy lumot. Thank you. Sa kanya muling sinakop ang labi ng kasambahay. Pareho silang napangiti sa saya at naghalikan. Gumaan ang pakiramdam nila sa isa't isa sa mga oras na iyon. Nang huminto, sabay silang umalis para magbanlaw sa kani-kanilang kwarto at banyo. Lumipas ang mga araw. Todo asikaso si Jordan kay Chanel. Tinatrato niya ito na parang prinsesa, kaya pakiramdam ng babae, espesyal siya. Madalas siyang bilhan ng pagkain at ipag-grocery ng amo. Ang dami nito, sir. Jordan na lang. Ang awkward naman na tinatawag mo akong sir. Inililigawan nga kita. Seryosong sabi ng lalaki, kaya natawa ang dalaga. Oo nga naman. Sorry na agad ha. Jordan ang itatawag ko sa'yo ngayon. Good. Saka hayaan mo lang ako nang binibigay ko sa'yo. Bukal sa loob ko yan. Handa akong gastusan ka dahil gusto kita. Kinilig ulit si Chanel at halos magwala ang puso niya roon sa saya. Nahihiya ako eh. Don't be. Sagot ni Jordan saka hinalikan ang babae sa noo.
Napangiti na lang roon si Chanel. Nang sumunod na araw, habang abala sa pagwawali sa may sala, nagtaka si Chanel sa dami ng dumadating na mga parcel at box. Sige, palapag na lang po dyan. Anya matapos sabihin na pinadeliver iyon ng kanyang amo. Maya-maya pa, dumating si Jordan at agad siyang inutusan na buksan ang mga iyon. Buksan mong mga yan. Okay. Agad siyang kumuha ng cutter at in-unbox ang mga iyon. Nagtaka naman siya dahil mga mamahaling designer clothes at dress ang naroon. May mga sapatos pa at kung ano-anong accessories. Sa'yo lahat ka na, Chanel. Ha? Hindi pa nga kita sinasagot tapos may pagganito na. Seryoso, akin to? Tumangon naman si Jordan habang nakangiti. Oo. Lalo na kapag sinagot mo na ako. Anya kaya lumapit si Chanel para yakapin siya. Maraming salamat. Hindi na ako tatanggi. Minsan lang ako magkaroon ng ganito eh. Bawal ka naman talagang tumanggi. Natawa naman siya. Grabe talaga. Ang gaganda. Mabutit na aksyon mo. Sige na, sukatin mo na. Pinasadya akong mga yan. Grabing effort. Salamat talaga ha. Saka sinukat niya ang mga iyon. Tuwang-tuwa naman lalo si Chanel nang magkasya sa kanya ang mga iyon. Bagay. You look so classy and stunning. Nakangiting komento ng lalaki. Nag-flying kiss tuloy sa kanya ang babae sa sobrang tuwa at kinilig naman si Jordan roon. Nang bobola ka na naman. Namumula ang pisngi na sabi ng dalaga. Hindi Totoong sinasabi ko. Kaya nga nabiyag mong puso ko eh. Naks naman. Kinikilig na sagot ni Chanel. Lumapit naman sa kanya si Jordan at kinabig siya sa baywang. Oo nga. Ikaw ang pinakasimple pero pinakamagandang babae sa paningin ko. I like you so much, Chanel. Sabay titig sa mga mata ng kasambahay. Halos magwala naman ang puso ni Chanel roon sa sobrang kilig. Oo na. Sinasagot na kita. Sino ba naman ako para hindi ka magustuhan, di ba? Bakit ako magpapakipot? Bakit ko pa patatagalin? May nangyari na nga sa atin. Nakangiting sagot ng dalaga habang namumula ang pisngi. Talaga? Thank you so much. Sobra mo ako napasaya. Buong buhay nga ni Jordan, nasanay na siya na sumaya sa mga bagay na mabilis niyang nakukuha. Pero si Chanel, kakaiba siya para sa kanya. Hindi niya lubos sa kalain na makukuha niya rin agad ito dahil ayaw talaga sa kanya ng babae noong una. Oo, sa nakita ko naman ayos ka naman at hindi naman talaga loko-loko. Yun ang na-realize ni Chanel sa mga araw na magkasama sila. Sa katunayan, kahit CEO ako ng malaking kumpanya, hindi pa rin ako sigurado sa buhay ko. Parang paloko-loko. Pero pagdating sa'yo, sobrang seryoso ako. Sa'yo lang ako naging sigurado. Hindi nga ako nagkamali na pinili kita. Yumakap si Chanel sa amo at bumilis ang tibok ng puso ni Jordan sa sobrang kilig. Masaya talaga siya dahil sa wakas, sila na. Niyakap lalo ng lalaki ang babae at sabay tumibok ng malakas ang kanilang mga puso. Nagkatitigan sila sa mga mata kaya parehong namula ang kanilang mga pisngi sa katainga. Bago lumapit ang mukha ng lalaki sa babae at siniil ito ng mainit na halik. Gumanti naman si Chanel na may kaparehong intensidad. I love you, Chanel. I love you too. Sagot naman ng dalaga habang nakangiti at kinikilig. Kinagabihan, lumabas sina Chanel at Jordan para mag-dinner sa isang Thai restaurant. Hindi akalain ng dalaga na magugustuhan niya ang mga pagkain roon. Grabe, ang sarap ng pad Thai noodles nila. Tom yum soup, green curry at pat kapraw tapos yung kanin nila sosyal, mango sticky rice. Anya na kinangiti ng nobyo. Sadyang matalino ang babae. Mahirap man pero mabilis naman siyang nakapick up at may photographic memory kaya napapahanga nito ang binata. Kumain ka lang na kumain. Masaya ako na gustuhan mo, kaya dito kita dinala. Magana silang kumain at nang matapos, nagpahinga lang sila saglit saka nagpa siyang maglakad-lakad na magkahawak kamay kaya't kilig na kilig si Chanel. Nabawasan na ang pagiging angry bird ng kasambahay dahil binubusog siya ni Jordan sa pagmamahal. Ang ganda ng paligid dito. Halatang alagang-alaga. Maganda ka rin naman dahil alagang-alaga kita. Muli na namang namula ang pisngi ni Chanel at kinilig sa sinabi ng lalaki. Nadagdagan pa iyon nang niyakap siya ni Jordan. Kanina sobrang lamig. Buti na lang niyakap mo ko. Naibsan yung lamig na nararamdaman ko at napalitan ng init ng pagmamahal mo. Saka lalong yumakap ang babae.
Kalaunan, nagpasya na silang umuwi pagkatapos magkababa ng pagkain. Lumipas naman ang mga araw at buwan na mas naging matatag ang pagsasama nilang dalawa. Sabay na tayo kumain. Yakak ni Jordan kay Chanel nang makita niya itong naglilinis sa may kusina. Marami pa akong gagawin eh. Maglilinis pa ako sa banyo. Huwag ka na kaya mag-work. Samahan mo na lang kaya ako palagi. Parang escort, ganun. Pasahudin pa rin kita. Dagdag pa ng binata. Napaisip naman ng dalaga. Hindi ba nakakahiya sa ibang tauhan dito? Baka akalaan nila, tinatake advantage kita dahil mabait ka tapos boyfriend ko pa. Ayoko magmukhang gold digger o ano sa paningin ng iba. Ayos na ako sa trabaho ko. Huwag naman ganyan, Chanel. Ayos lang yun. Ako naman na nag-initiate at ako na magtapat sa'yo. Hindi ikaw. Alam nila kung paano mo ko iniiwas-iwasan noon na ano may nakakahawa akong sakit. Napailing na lang si Jordan roon. Napaisip naman si Chanel. Sige na nga. Napapayag na siya ng amo kaya napangiting naman ng lalaki dahil na-realize niyang hindi siya kayang tanggihan ng nobya. Sinabayan na nga ng babae ang lalaki sa pagkain. Todo asikaso naman sila pareho sa isa't isa. Napuno ng pagmamahal ang hapagkainan dahil sa kanilang dalawa. Bandang tanghali, pinanood ni Jordan si Chanel ng horror sa theater doon. Labis naman ang tuwang naramdaman ni Chanel dahil gusto niyang napapanood na One Piece na movie. Mahilig ka pala dyan. Oo naman, One Piece fan ako eh. Kaya pabor sa akin yung ganitong pinapanood. Nakangiting dagdag ng babae. Talaga? Parang si Zoro lang ang habol mo dyan eh. Nakisalos ka ba sa anime character na si Zoro? Or kay Makenyo Arata? Tanong ng kasambahay na mas lalong nakapagpainit ng ulo ni Jordan sa selos. Bakit naman ako magsiselos? Mas gwapo ako dyan. Nakataas ang kilay na sagot nito. Ramdam niya ang pagguhit sa kanyang tiyan sa sobrang selos. Kaloka? Nagsiselos ka dyan? Malabong magustuhan ako niyan. Tsaka mas gwapo ka naman kay Makenyo, no? Ikaw ang Zoro ng buhay ko. Sus, baka sunrocks pala ako Sira. Tumatawang sagot ng babae. Natapos ang movie, kaya naman nagpasya silang magbonding muna. Inabot ni Jordan si Chanel para sa ilim ng mainit na halik. Namula naman ang pisngi ng babae sa kilig at kalaunan, tinugunan niya ang halik. Nagsalo sila sa mainit na sandali at ilang beses na inangkin ni Jordan ang nobya na nagustuhan naman nito. Makalipas ang 7 buwan. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jordan kay Chanel nang makita itong namumutla kakasuka tuwing umaga. Magkasama na kasi sila sa kwarto at madalas may nangyayari sa kanila. Hindi ko alam eh. Sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Gusto mo ba dalhin na kita sa ospital? Ayoko. Gastos lang yun eh. Ano naman? Akong bahalang gumastos. Mahalaga, ayos ka. Wala nang nagawa pa si Chanel nang kargahin siya ni Jordan at isinakay sa kotse nito. Pumunta naman sila sa ospital para ipa-check up na siya. Makalipas ang kalahating oras, sumalang si Chanel sa laboratory at nagtaka siya nang sabihin ng doktor na kailangan niyang i-ultrasound matapos ma-check ang urine. Halos nanlaki ang mata nilang dalawa dahil pa-suspense pa ang doktor. Akala nila kaya i-ultrasound dahil may problema lang sa nakain. Ano yung nagalaw? Ignoranteng tanong ni Jordan. Mister, ang mga nagalaw sa siya ng misis mo ay kambal. Magkakaanak na kayo. Congratulations! Masayang sabi ni Doktora Hernandez. Kambal? As in bata? Hindi makapaniwalang tanong ni Chanel. Tumango ulit si Doc at halos magtatalon sa tuwa si Jordan. Yes! Yes! Thank you, Lord! Binigyan niyo kami kaagad ng blessings. Masayang sigaw ng lalaki. Ang pangambang nararamdaman ni Chanel kanina ay napalitan ng kakaibang saya. Sa pagkakataong iyon, ramdam nila ang matinding kaligayahan sa kanilang puso bilang magkasintahan. Hindi na kinorek ng dalawa ang doktor sa pag-aakalang mag-asawa sila. Masaya ka? Ibig sabihin, okay lang sa'yo? Oo naman. Sobrang saya ko, Chanel. Matagal ko nang hinihiling na sana magkaanak na tayo. Sabay yakap ni Jordan sa nobya. Kinilig naman si Chanel roon. Mukhang mo kaming pababayaan ha? Oo naman. Kaya ko kaya silang iliwal, Jordan? Parang natatakot ako eh. Oo naman. Alam kong kayang-kaya mo yun. Ikaw pa. Nakangiting Anya. Kaya mo yan. Lakasan mo lang ang loob mo.
Singit naman ng doktor. Tama si doktora. Kayang-kaya mo yan. Lakasan mo lang ang loob, lagi mong tatandaan na dito lang ako para sa'yo. Sa inyo. Kinilig naman si Chanel at marahang tumango habang nakangiti. Kinausap sila ng doktor at sinabi ang mga dapat gawin at hindi dapat kainin. Nirekomendahan rin si Chanel ng vitamins at ferrous. Binigyan na rin sila ng schedule kung kailan ang sunod na check-up. Noted po, Dok. Samahan ko na lang ulit siya. Good. Sa panahon na buntis ang iyong asawa, mas kailangan niya talaga ng suporta at gabay. Well, 4 na buwan pa lang siyang buntis kaya masalan pa yan. Tumango silang dalawa at hinawakan ni Jordan ang kamay ng dalaga. Taimtim silang nakinig sa doktor sa mga bilin at payo nito bago sila nagpaalam na uuwi na. Maraming salamat, Doc. Lumabas naman sila ng ospital pagkatapos at dumiretso sa parking lot para sumakay sa kotse. Limit na muna tayo sa paglalabas-labas natin para mag-date, ha? Hindi ka pwedeng matagtag ng maaga dahil maselan pang pagbubuntis mo. Oo, naiintindihan ko. Kaya wag kang mag-alala. Aalagaan ko rin ang sarili ko. Palagi. Nakangiting tugon ng dalaga. Ayoko muna naglilinis ka ng bahay o naking Luz. Maigi nang sabihin na OA, pero ayoko mapahamak ang mga anak natin. Kaya manatili ka munang pahinga. Huwag ka na kasing mga tulong. Bibigyan na lang kita ng allowance mo, monthly. Seryoso ang mukha na sabi ni Jordan. Napaisip naman si Chanel at marahang tumango. Oo, magiging masunurin ako para na rin naman yun sa mga anak natin. Kesa naman mawala sila sa akin. Mahirap na. Totoo. Maiba pala tayo. Saan mo gustong kumain? Mas matagal pa kasi kung magpapaluto tayo sa bahay. Kahit saan. Basta makakain na rin. Sobrang gutom na rin talaga ako eh. Diyan na lang sa Ribson Restaurant, ah. Tugon ni Jordan saka ipinarada ang kotse sa gilid ng malaking restaurant. Bumaba sila roon at pumasok sa loob. Agad naman silang inasikaso ng waitress at umorder ng kanilang pagkain. Makalipas ang kalahating oras, isinerve na iyon at maganang kumain ang dalawa. Damihin mong kain, ha? 3 na kayong kakain. Sabay pinunasan ni Jordan ang gilid ng labi ng nobya. Kinilig naman si Chanel at napangiti. Opo, basta wag mo akong ipagpapalit kapag tumaba ako, ah. Anya na siyang kinatango ng lalaki. Kahit ano pa maging itsura mo, mahal at mamahalin pa rin kita kahit anong mangyari. Kahit kumulubat po yung balat mo, I wanna grow old with you. Same vibe sa lahat, ah. Same goal at dreams para sa mga anak natin. Mamahalin ko kayo ng buo, walang kulang. Kahit puro labis. Seryoso ang mukha na sabi pa ni Jordan. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Chanel. Tila may mainit na palad na humaplo sa kanyang puso sa mga oras na iyon. Bahagya siyang naluha at agad tumayo para yakapin siya at hinalikan ang nobyo. Thank you so much. Hindi ako nagkamali na pinili kita. Mahal na mahal kita, Jordan. Mahal na mahal rin kita. Maupo ka na't kumain. Masayang sagot ng lalaki. Parehong kilig ang hatid noon sa kanilang dalawa. Bumalik si Chanel sa kanyang upuan at maganang kumain. Nang matapos, binayaran na ni Jordan ang bill nila bago sila umalis roon. Inaantok ako. Ganito yata kapag busog. Pag uwi, matulog ka muna. Hindi lang dahil busog, kasi buntis ka. Tumango naman si Chanel bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nakauwi na sila sa bahay at nagpahinga ang babae. Lumipas naman ng mga araw at buwan, mas naging malapit sila sa isa't isa. Todo asikaso si Jordan kay Chanel at binibilhan niya ito ng mga pagkain na gusto nitong kainin sa kainumin. Late na kasi maglihi ang babae, kaya ganun na lang ka-effort ang lalaki. Ang sarap nitong Dubai Chewy Cookie. Usong-uso kasi ito eh. Takam na takam tuloy ako. Natikman ko nga, masarap. Anya na kinatango ni Chanel. Sa kakakain nga ni Jordan ng mga kinakain ng nobya, madalas tuloy siyang kinakapoy at inaantok. Napaglilihian rin kasi ito ng babae, kaya ganoon. Payakap ako. Naglalambing na sabi ni Chanel. O sige lang. Anya saka tinabayhan si Chanel sa kama. Magkayakap sila roon hanggang sa pareho na silang nakatulog sa sobrang pagod. Nang sumunod na araw, anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ng babae. Halos mautot na siya sa sobrang pagpipigil ng tawa dahil nakita niya sa sahig ang nobyo. Nagising naman si Jordan at dumaing na may masakit na katawan. Grabe. Sobrang likot mong matulog ngayon.
Parang 5 beses na ako nahuhulog sa kama kakatulak mo. Kailangan yata sa'yo nakakuna eh. Napapuyat rin ako dahil baka mamaya ikaw ang mahulog sa kama, mahirap na. Bawal kang mahulog. Sa sahig na lang kaya tayo matulog. Kaya di na ako umalis eh. Ihuhulog mo lang rin ako ulit. Doon na humagalpak ng tawa si Chanel. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Huwag mo akong tawanan. Kailangan talaga nating mahiga sa kama na hindi ka mahuhulog. Ako, ayos lang matigas ang katawan ko. Tsaka hindi naman ako buntis. Sa bagay, hindi pwedeng malaglag, baka makunan ako eh. Biglang sumeryoso si Chanel, kaya naman nagpa siya si Jordan na magpa-deliver ng maayos na kama na hindi na sila mahuhulog. Ramdam ng babae ang matinding effort at pagmamahal ni Jordan dahil palagi siya nitong isinasaalang-alang. Kung sa ibang lalaki, wala silang pakailam kung mahulog ka sa kama o kung komportable ka na matulog, basta sila, masarap ang tulog. Pero si Jordan, iba siya. Maasikaso at maaasahan ng babae. That's done. Panatag na ako. Dapat nung nakaraan ko pa ito ginawa eh. Akala ko kasi hindi ka nalilikot sa pagtulog. Natatawang sabi ni Jordan. Sorry, hindi kasi ako mapakali dahil nalaki na yung tiyan ko. Tapos mabilis akong mangalay. Ang sakit nga rin bumangon eh. Niyakap ni Jordan ang babae. I know you're in pain. Kaya kahit paano gusto ko mabawasan yung hirap na dinadanas mo. I ask your OB-GYN. Nag-recommend siya ng unan para komportable ka sa paghiga. Ayun, in-orderan na kita. Maya-maya, paparating na rin. Dagdag pa ng lalaki. Sa sobrang tuwa ni Chanel dahil inaasikaso talaga siya nito at inuuna, tumayo siya sa kama at siniil ng mahalit na halik ang nobyo. Natigilan naman ng lalaki sa kaginantihan ng alik ng babae. Puno ng pagmamahal nilang hinalikan ng isa't isa, kasabay ng malakas na tibok ng kanilang mga puso. Thank you so much. Sobrang swerte namin ng mga anak ko sa'yo. I love you. I love you most. Kayo na mga anak natin. Hindi yun magbabago. Tugon ni Jordan habang nakangiti at kinikilig sa lambing ng asawa. Hindi rin magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, kahit anong mangyari. Alam ko, mabuti na lang rin, di mo ako pinag-iinitan. Yung iba pa naglilihis sa asawa, mainit ang dugo. Ikaw hindi, napakalambing mo. Ibang-iba sa Chanel na nakilala ko na sobrang sungit. Siyempre, nasa yun ang lahat eh. Maalaga ka pa. Hindi mo isinasawalang bahala yung nararamdaman ko. Siyempre, yun ang mas kailangan mo. Kahit hindi ka nabuntis, kapag nakapanganak ka na, mas lalo pa rin kiting itatrato ng tama kahit anong mangyari. Dagdag pa ni Jordan kaya napangiti nito lalo si Chanel. Tumango ang babae. Kalaunan, lumabas na sila para kumain ng umagahan. Uminom na rin si Chanel ng vitamins niya. Kinagabihan, nang nakahiga na ng ayos ang babae dahil sa una na dumating. Ganoon ang naging setup nila sa loob ng 9 na buwan hanggang sa mga anak si Chanel sa kambal. Pinangalanan nilang Vivian at Ason ang kanilang mga anak. Labis ang saya at kaba na nararamdaman ni Jordan habang nagang-abang sa labas ng delivery room. Lalo na rinig niya ang malakas na pang-ire ni Chanel. Lord, kayo na pong bahala. Sana kayanin ni Chanel at safe mailabas ang aming magiging anak. Anya at taimtim na nananalangin. Kalaunan, safe na nailabas ni Chanel ang kambal. Kahit nahirap siya sa panganganak dahil may kambal dugo rin ng mga bata. Nailipat naman agad sila sa VIP room at inasikaso ng nurse. Doon lang nakahinga ng maluwag ang lalaki. Thank God. Ayos ka lang ba? Halos kabahan ako habang naantay ka. Anya nang makausap si Chanel. Grabe, ang hirap palang mga anak. Tapos kambal pa. Halos tawagin ko na lahat ng santo kanina eh. Inoxygen na nga ako kasi iba na yung kulay ko. Nawawalan-walan pa ako ng malay. Kinakausap lang nila ako. Anya kaya hiniwakan ni Jordan ang kanyang kamay. Sorry. Hayaan mo, hindi na tayo mag-aanak. Para hindi na malagay sa peligro ang buhay mo at ng mga bata. Oo nga eh. Pero alam mo, sobrang saya ko kasi nailabas ko sila ng safe. Kahit nahihirapan ako. Anya habang nakangiti. Niyakap naman siya ni Jordan. I'm so proud of you. Kaya mas lalo kitang mamahalin at aalagaan. Isang malaking sakripisyong ginawa mo para lang mailabas mong mga anak natin. Kaya dapat lang na mas asikasuhin at alagaan at pagtuunan ko ng pansin ang pag-aasikaso sa'yo. Dalawa tayo mag-e-effort at mag-aalaga sa mga bata. Ramdam ni Chanel ang init ng pagmamahal ni Jordan sa kanya
at nag-e-effort itong alagaan silang mag-iina. Sobrang blessed niya dahil hindi siya pinababayaan nito at siya lagi ang priority. Bagay na hindi ginagawa ng ibang lalaki sa mga asawa nila. Maraming salamat, Jordan, ha? Buti na lang ikaw ang naging boyfriend ko at tatay ng mga anak ko. Responsable kang lalaki. Proud na sabi naman ng babae kaya tila lumaki ang ulo ng binata at napangiti. Masaya siya dahil na-appreciate siya ni Chanel at ang mga effort niya. Napahinga lang si Chanel roon at pinadede lang sa kanya ang kambal ng magutom ang mga ito. Kinabukasan, sumalang sa newborn screening sina Vivian at Ason bago sila umuwi kasama ni Chanel at Jordan. Ang amo ng mukha ni Vivian. Oo nga kamukha mo siya. Si Ason naman yung minimi ko. May uni ka, Iha. Pamalitin natin sila ng pantay at wagas. Oo naman, Jordan. Matik yun. Nakangiting sagot ni Chanel habang pauwi sila sakay ng kotse. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, nakarating na sila sa mansyon at dumiretso sa kambala sa crib. Nagkasikaso muna sila, Chanel at Jordan ng sarili at pinakain ng lalaki ang nobya. Todo asikaso ito dahil hirap pa rin si Chanel na kumilos. Alam kong kaya mo yan. Inom ka na lang ng gamot na binigay sa'yo sa loob ng 7 days. Oo, para di ganong kasakit. Saka para gubaling ka rin agad. Oo, nakangiting tugon ng babae. Sa paglipas naman ng mga araw, kahit na napupuyat sa pag-aalaga, hindi nagre-reklamo si Jordan kay Chanel dahil alam niya ang hirap na dinanas nito. Isang gabi, Chanel, magpahinga ka muna para makabawi ka. Hindi ka pwedeng magpuyat ng sobra. Baka mabinat ka at gulong sumakit sa'yo. Thank you. Alam kong hindi rin madali ang magbantay sa mga bata at maging kapalitan ko sa duty. Sobra ko talaga na-appreciate ang effort mo. Napaka-responsable mong ama. Sana hanggang sa paglaki nila, ganun ka pa rin. Malamlam ang mga mata ni Chanel habang nakatitig kay Jordan. Puno iyon ng paghanga at pagmamahal. Oo naman. Mga anak natin yan. Walang problema yun. Gaya ng sinasabi ko sa'yo palagi. Hiniling ko sila, kaya dapat lang na mahalin at alagaan ko sila ng tama. Pati ikaw. Jordan, masaya na ako basta tawagin mo akong mahal. Mahal. Kinikilig at nahihiyang sabi ng babae. Yun. Sabay sipol ng lalaki. Natawa naman ng babae. Nakapagpahinga si Chanel sa gabing iyon at nagpasya na lang si Jordan na manood ng movie habang nagbabantay sa mga anak. Bagdang 4:00 ng madaling araw nang magising si Chanel. Ako naman, matulog ka rin. Baka magka-anemia ka na. Nakabawi naman na ako Sure ka? Medyo inaantok na nga ako Oo, huwag kang mag-alala. Tumango si Jordan saka humalik sa noo ng nobya. Natulog siya sa kama at si Chanel naman ang nag-alaga sa kambal na nooy nagising kaya pinadede niya. Sabi ng formula ang pagpapadede niya sa dalawa. Kaya naman pag si Jordan ang gising, hindi na siya ginigising nito. Lumipas ang mga araw at buwan. Lumaki ang kambal na malusog at masayahin. Mabilis rin ang development nila. Nagawa ng mag-asawa na palakihin ang mga ito ng bibong-bibo. Doon naman, nagpa siya si Jordan na sorpresahin si Chanel ng magsabado ng gabi. Saan ba ako dadalhin, mahal? Nakapiring na tanong ng babae. Talagang wala siyang makita at tanging alalay lang ni Jordan ang inaasahan niya. Sa may fish pond. Marami akong isda na nilagay. Fish pond? Gabi? Baka ihuhulog mo ko doon Hindi May lightings na doon. Maganda ng tambayan. Pagdating nila roon makalipas ang ilang minutong paglalakad, narinig ni Chanel ang pagtawa ng kambal nilang anak na nooy 11 months na. Anong ginagawa ng mga anak natin dito? Loko ka Baka mahamugan sila. Sisipunin at uubuhin. Nag-aalala ng saad ng babae. Hindi. Mabubong na rito. Paninigurado niya. Nakahinga naman ng maluwag si Chanel. Maya-maya pa, tinanggal na ni Jordan ang suot na piring ni Chanel. Oh my God! Ang ganda! Nagmistulang Venice Canal ang itsura ng fish pond sa ganda ng design roon at ang mas nakapagpabilis pa ng tibok ng puso ni Chanel ay ang sunod-sunod na pagsindi ng fountain na paputok sa fireworks sa kalangitan. Pagkatapos noon, lumabas ang libo-libong drones sa kalangitan. Saka lumuhod si Jordan at nilabas ang mamahaling singsing. Alam ko, isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay ng mga babae ay ang ikasal sa lalaking mahal nila. Doon ko pa sana ito gagawin. Kaya lang syempre, busy pa tayo sa mga anak natin. Na makapag-adjust tayo sa pag-aalaga,
at kumuha ng yaya. Naging abala naman ako sa pagiging CEO ng kumpanya. Ngayon lang talaga ako nakakuha ng shampoo. Habang namumula naman ang pisngi ni Chanel sa sobrang kilig, baka sa maganda nitong muka ang labis na pagkagulat sa biglaang proposal ni Jordan at the same time, sobrang saya rin. Mahal, nakakabigla ka naman. Doon may nangyari sa atin. Attracted na ako sa'yo. Hindi ko lang mapakiramdaman ang sarili ko hanggang sa natauhan ako sa sinabi ng kaibigan ko. Doon nagbagong lahat. Doon ko na-realize na gusto kita. Kaya ngayon na mahal na kita. Gusto ko tong itanong sa'yo. Will you marry me? Buong pagmamahal na tanong ni Jordan sa nobya. Naiyak naman sa sobrang saya si Chanel saka walang alinlangan tumango. Oo naman, matagal ko nang gustong marinig yan sa'yo. Minsan nag-overthink na nga ako eh. Oo, akala ko wala kang balak pakasalan ako at gusto mo lang na maging live-in partner tayo. Pero ngayon, sobrang saya ko talaga. Anya saka sinuot ni Jordan ang singsing. Mabilis silang yumakap sa isa't isa saka siniil ang labi ng buong pagmamahal. Pumalakpak naman ang mga tauhan at kasambahay sa mansyon na nakasaksi ng sweet proposal ni Jordan. Pati ang kambal na muling limingon sa mga magulang ay labis rin ang kaligayahan. Noong gabing iyon, nag-celebrate talaga sila at masaya nagsalo-salo sa loob ng mansyon. Naroon ang masasarap na lechong baboy, manok at baka na talagang pinaghandaan ng lalaki. Grabe ang dami. Daig pang ikinasal na. Hindi pa yan kapag kinasal na tayo. Nakaready na lahat. Even your wedding gown. Nakita ko may shinare kang gown sa Facebook. Kaya pinagawa ko yon at ginawang designer gown. Nakangiting sabi ng lalaki. Wow, talaga? Pangarap ko lang yun eh. No worries. Natupad na. Isusuot mo na lang. Next week ikakasal na tayo agad. Para maging ganap na kitang asawa. Talagang inasikaso ko na to noon pa. Nakahanda na. Proposal na lang ang kulang. Diyos mio, ang lupit mo ah. Ang galing. Masaya silang kumain at nagtawanan. Lumipas naman ang mga araw at hindi pa rin makapaniwala si Chanel na ikakasal talaga siya. Mabilis pa kay Sonic ang pagkakaset up dahil matagal nang pinaghandaan kahit busy sila pareho. Labis ang sayang nararamdaman niya roon dahil sa wakas, magiging misis na siya nito. Nakahanda na bang lahat? We will move to Batangas para sa ating wedding. Oo, pati mga kids okay na. Tara na sa kotse. Ison, anak, alika. Kinarga ni Jordan ang anak nilang lalaki. Mag-iisang taon na rin ang dalawa, kaya naisipan nilang sa resort na pagmamayari ni Jordan nila magdidiwang ng birthday at doon rin gaganapin ang kanilang wedding. Sa yate na pagmamayari ng lalaki gaganapin ang kasal, 1 week after ng birthday celebrations ng kambal. Nang makasakay na silang lahat sa kotse, nagtungo na sila sa Batangas at nag-drive-thru na lang ng magutom. Kumain kayo ng ayos ha? Anya sa kambal at pinapayagan niyang kumain ng fries ang dalawa sa kabaon nilang pangbatang pagkain. Hindi lang sila. Ikaw rin dapat. Tumango naman si Chanel habang nakangiti. Habang nasa biyahe, sinusubuan niya rin si Jordan ng pagkain kaya nabubusog ito. Makalipas naman ang mahabang oras ng biyahe, nakarating sila sa Clark Restaurants and Resort. Pumasok sila sa loob at pinarada ni Jordan ang kotse sa malaking parking lot. Wow, ang laki! Anya, hindi makapaniwalang may ganoong kalaking resort ang mapapangasawa. Magiging sa'yo rin yan at sa mga anak natin kapag kinasal na tayo. Pangarap kong tumira sa tabing dagat. Gusto mo? Handa akong lumipat sa villa ko katabi ng resort na to para lang to pa rin ang gusto mo. E paano ang kumpanya? I can visit the company every 3 days. Hindi palagi. My secretary will do my works. Anya, tukoy sa ibang bagay na kaya namang gawin ng sekretarya niya na si Samuel. Nakakahiya naman dahil lang sa akin. Anything for you, mahal. Saad ni Jordan kaya kinilig ng husto si Chanel. O sige na nga, pero kapag nahirapan ka, okay lang kahit sa syudad tayo tumira. Ayos lang talaga sa akin. Basta kasama kita at saka ang mga anak natin. Nakangiting saad ng lalaki. Napangiti naman si Chanel. Nagstay sila sa hotel dahil bukas na ang birthday ng kambal. Nakaayos na rin naman ang lahat dahil nag-hire talaga si Jordan ng organizer at planner para sa first birthday ng kambal. Kasabay na rin noon ang binyag. Samantala, kinabukasan ng umaga, umalis na sila patungo sa simbahan kasama ng mga ninong at tinag. Naroon rin si Renz na kaibigan ni Jordan. Nakaramdam ng inggit si Renz sa kaibigan
dahil hiwalay na sila ng girlfriend nito. Buti ka pa. Natagpuan mo na yung para sa'yo. Ako naman back to zero. Saad ng lalaki bago magsimula ang binyagan. Patatagpuan mo rin yung para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Jordan. Nagpatuloy ang binyag at nang matapos ayon, nagpikturan ng sila saka dumiretso sa resort para kumain ng tanghalian. Inasikaso naman ng dalawa ang kanilang mga bisita at kinagabihan nga, inuman ang mga ninong sa kaninang. Ayos ka lang, Renz? Mukhang malungkot ka. Napansin ni Chanel ang best friend ng mapapangasawa niya na sad boy sa gilid, kaya naglakas loob siyang lapitan ito. Sa panahong kailangan ng karamay ni Renz, kakaibang epekto ng paglapit ni Chanel sa kanya, kahit alam niyang bawal. Oo, ayos lang. Ikaw, masaya ka ba na ikakasal ka na sa tukmol kong kaibigan? Oo naman oh, kahit tukmol yun, mahal ko yun. Nakangiting sagot ng babae. Napansin ni Renz ang kakaibang ganda ng ngiti ng babae. Kaya naman bumilis ang tibok ng puso niya. Pasimple niyang hinawakan ng dibdib. Sana ako na lang siya. Ang swerte naman ni Jordan, mahal na mahal mo siya. Oo naman. Ikaw ngay wag nang ganyan magkalungkot. Matatagpuan mo rin yung para sa'yo. Paano kung ikaw yung gusto ko? Biro pa ni Renz, pero deep inside, talagang gusto niya si Chanel. Bago pa man ito magustuhan ni Jordan noon, naalala ni Renz na nagustuhan niya rin ng babae. Kaya lang, sinagot na siya ni Camille na naging girlfriend niya. Ha? Hindi yun narinig ni Chanel dahil naghiyawan ng ilan sa bisita nila dahil may sumasayaw na ng sexy dance sa mga bisita. Wala, sabi kong ganda mo. Pingi ka lang. Tipid ng ngumiti ang lalaki. Samantala, nagpatuloy ang inuman kaya pati si Chanel nalasing na rin. Nauna namang nakatulog ang kambal pati si Jason dahil sa pagod sa pag-aasikaso sa mga bisita. Papunta na sana si Chanel sa kwarto nila nang harangin siya ni Renz at hinila papunta sa bakanting kwarto. Malakas na nagpumigla si Chanel at lumabas ng pintuan. Hinabol siya ni Renz. Cancel the wedding, Chanel. Ako may gusto sa'yo. Ako naman ang naunang magkagusto sa'yo hindi si Jordan. Anya saka hinawakan si Chanel sa kamay. No, si Jordan ang mahal ko. Renz, bakit mo ba ginagawa to? Hinihingal na tinabig ni Chanel ang kamay ng lalaki. Wala pa namang ibang tao doon, kaya labis ang kabang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Chanel, makinig ka. Mas better ako kaysa sa kanya. Kaya ako na lang. Hindi. Ayoko. Huwag mo kang gawin sa akin to. Hahalikan na sana ni Renz si Chanel nang lumabas si Jordan ng kwarto nila at nakita ang balak gawin ng kaibigan. Kahit matagal niya ng kaibigan si Renz, hindi niya pinalagpas ang pangmabastos nito sa kanyang mapapangasawa. Akin ka na lang. Bumagsak sa sahig si Renz nang suntukin ito ni Jordan ng malakas sa pisngi. Walang hiya ka. Matagal na tayo magkaibigan, Renz. Ay pa ako balak talagang talunin. Kung kailan ikakasal na kami, sira ulo ka. Pinaulan na ng suntok ni Jordan ang kaibigan at halos sumuka na ng dugo ang lasing na si Renz. Tama na, baka mapatay mo siya. Kahit gusto kong parusahan mo siya, ayokong makulong ka. Idaan na lang natin sa batas to. Agad na kinapane siya na lang cellphone at tumawag ng pulis. Lupaypay naman si Renz sa sahig kaya hindi na ito makabangon. Naawa si Chanel kay Jordan nang makita niyang umiiyak ang lalaki. Bakit ganun, pare? Matagal na tayong magkaibigan. Professional ka pang doktor. Bakit hinayaan mo na magkaganyan ka? Sorry, I was a jerk. Nang dumating ang mga pulis, ituturo sana ni Chanel si Renz nang pigilan siya ni Jordan. He's my friend. Please, we can charge him anything, wag lang yun. Hayaan ko siya magbago. Sa nagawa niya, sigurado akong hindi na siya maglalakas loob na magpakita sa akin. Pero hindi ko na siya kakaibiganin pa. Bulong ng lalaki at naintindihan naman ni Chanel ang ibig sabihin ni Jordan. Tunay niyang napakabuting tao ng lalaki. Galit siya, pero gusto niyang bigyan ng chance ang lalaki. Nanggulo lang po siya. Kaibigan siya ng mapapangasawa ko kaya nagkainitan sila. Dalhin niyo na lang po muna siya sa presinto. Sagot ng babae sa pulis. Nanigurado ito at kinausap pati si Jordan. Oo, sa presinto niyo na siya kausapin. Sabay lapit ni Jordan kay Renz. Mahal, kakausapin ko lang siya. Tumango naman ang babae roon. Lumapit si Jordan kay Renz at kinausap ito. Sana, tamang desisyon mo na hayaan siya. Bulong ng babae. Samantala, Pre,
Last chance mo na to para ayusin ang buhay mo at magbago. You're a doctor after all. Huwag mo sirain ang buhay mo dahil lang hindi mo nakuha ang babaeng gusto mo. May iba pa dyan. Yung mamahalin ka. I didn't let you suffer kahit na munti ka nang ako magdusa sa gagawin mo. Natahimik naman si Renz at hindi na nakapagsalita pa. Pero sa loob niya, bigla siyang nagsisi sa nagawa. Wala lang siyang lakas ng loob sumagot dahil sa guilt na nararamdaman. Sumama siya sa mga pulis at nakipag-cooperate. Nangako siya sa sarili na magpapakalayo-layo at hindi na magpapakita pa sa dalawa dahil sa matinding kahihiyan. Ay, Major, alam ko yun. Sana di niya na lang ako naging kaibigan. Buong pagsisisi sinasabi ni Renz habang nakasakay na siya sa eroplano papunta sa Germany para doon ituloy ang pagiging doktor. Sa kabilang banda, kahit nalulungkot, sinikap ni na Jordan at Chanel na maging masaya dahil yun na ang pinakahihintay nilang araw. Sobrang busy ng mga staff at lahat ng bisita paakyat na sa yacht na pagmamayari ng lalaki. Agad din yung umandar patungo sa karagatan at nagsimula naman ang kasal nila sa pamamagitan ng pari. You're the most beautiful bride. Anya habang nakatitig kay Chanel, bumilis naman ang tibok ng puso ng babae sa kilig. Napakaganda nito sa suot na mamahaling wedding gown. Ikaw rin naman, ang gwapo mo. Anya, kaya namula ang pisngi ng lalaki sa katenga. Natigilan sila sa pagkomento sa isa't isa nang kailangan na nilang magbitaw ng wedding vows. Ako si Jordan Clark. At napakasalan gawing kabiyak si Chanel Fernandez. Sa hirap ano ginawa, hindi ko siya pababayaan, pati ang aming mga anak. Sa kaligayahan man o kalungkutan, ako ang karamay niya ng mga oras at araw. Sa bawat segundo ng aking buhay, mananatili akong tapat at kontento. Hindi magsasawa at hindi ko siya pagpapalit. Habang buhay ko siyang mamahalin ng wagas at totoo. Buong pagmamahal at pahayag ni Jordan, kinilig naman si Chanel roon at namula. Ako si Chanel Fernandez. Tinatanggap si Jordan Clark bilang aking asawa sa hirap man o ginhawa. Hindi ko siya iiwanan o ipagpapalit kahit kanino man. Mananatili akong tapat, kontento at totoo habang buhay. Masaya ako na siya yung naging asawa ko. Kaya pangangalagaan ko ang aming pagsasama at masayang palalakihin ng aming mga anak na may pagmamahal. Hindi ko sila iiwanan kahit anumang unos na dumating. Mananatili akong kasangga sa lahat ng oras at panahon. Napangiti naman si Jordan sa sinabi ni Chanel. Halos mamula na ang tenga niya roon sa sobrang kilig. Hanggang sa naging ganap na silang mag-asawa, labis ang saya na nararamdaman na naroon. Makalipas ang 1 taon. Mommy, si Daddy binabasa kami ni Vivian ng water gun. Sumbong ni Asen sa kanyang mommy na abala sa paglalapag ng kanilang mga pagkain. Nagpiknik sila noon sa may tabing dagat. Tinotoo nga ni Jordan na sa villa sila titira. Ikaw talaga mahal. Nakikibata ka na naman. Nakikipaglaro lang si Daddy. Biro ng lalaki. Tumango naman ang kambal at sumama sa kanilang daddy. Inaasar kayo ni Daddy pero mahal na mahal ko kayo mga anak. Alam po namin yun, Daddy. Nakangiting tugon ni Asen sa sinugundahan ni Vivian. Masayang kumain ang kanilang buong pamilya. Panay ang kanilang tawanan dahil sa mga biro ni Asen. Dad, anong tawag sa kalbo na naglalakad sa mall? Ano anak? Di naglalakad na roll-on. Halos mabilaukan si Jordan sa narinig. Loko ka anak. Manang-mana sa iyong anak mo pagdating sa kalokohan. Oo naman. Aminado ko. Pero kaming pogi at ikaw ang kamukha niya. Siyempre maganda ako. Hindi naman umangal ang lalaki. Masaya silang kumain habang nagtatawanan sa mga oras na iyon. Nagawa nilang palakihin ng ayos ang kanilang mga anak na nakakita silang may pagmamahal sa isa't isa ng walang kapantay. Pagkatapos kumain, naligo sila sa dagat at naglaro sa buhangin. Masaya namang nakisali ang mag-asawa. Hindi lahat ng matagal mo ng kaibigan ang totoo. May mga kaibigan na kagaya ni Renz, handang trumaydor ng kaibigan para lang sa babae. Huwag nating tularan dahil hindi lahat katulad ni Jordan na mabait. Samantala, sana makatagpo tayo ng lahat ng lalaking katulad ni Jordan kung magmahal. Maraming salamat po sa pakikinig. Wakas. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.